Maaaring ang tanong nyo, bakit retired na kami, nandito pa? Alam namin na ilang taon na lang ang itatagal namin sa mundo. Pero hindi namin matiis na yung iiwanan namin dito, yung aming mga anak, apo, although wala pa akong apo, no? Puro baon sa utang, no? At saka talamak ang korupsyon na hindi natin pwedeng ipamana sa ating mga anak at apo. Kaya kami nandito nila General Cookies, ni Colonel Mitran at iba pang mga retiradong officers at sundalo. Yun ang unang-una. Pangalawa, sobra-sobra na ang korupsyon at pagnanakaw ng ating mga politiko. Sila pa mismo ang nangunguna. Biruin mo, kongreso na dapat tagagawa lang ng batas, pati yung paggastos, pagwaldas. Alam nyo ba na yung kanilang annual bill sa tubig, no? 1 bilyon kada taon mahigit. Tapos yung utang natin sa ngayon as of now sa buong Pilipinas is 17 trillion. And projected ito na maging 19 to 20 trillion by 2028. Ngayon, ang utang ng mga anak ninyo, nating lahat, pati yung ipapanganak pa lang is 150,000 pesos kada isang tao. So dapat ito, imbis na magwaldas sila, dapat magtipid at tulungan ang ating mamayan. Marami akong gusto sabihin, kaya lang maraming gustong magsalita pa dito. Meron lang akong ginawang tula, dalawa. First day and second day. Yung isa may pagka-Ilocano yung dulo. Kaasyan na kami. Apo, maawa ka naman. Apo, parang ganon. Yung isa naman, kilos kabataan, kilos Pilipino. So, ini-encourage ko yung mga makabayan dito, yung pinamahal nating, yung nagmamahal pa rin sa ating Pilipinas, na sumali kayo. Peaceful po ito. Hindi po kami yung magulo, dahil galing po kami sa militar. Ayaw po namin ng gulo. Yun ang unang-unang ayaw namin, dahil alam namin pag magulo may mga namamatay, may nasusugatan, and ayaw namin yon. Kaya gaya ng sinabi ni Chairman Greco, importante ang pananampalataya sa Panginoon. Kaya tayo magdadasal sa bawat activity natin, at magdadasal din tayo sa pagtatapos ng ating activity. Magandang gabi po sa inyo lahat. Akala ko tapos na dahil nagdasal na tayo, at bukas sana ang aking pagsasalita. Pero dahil sa tinawag ako, ay hindi ko pakahabaan, no? Matagal ako sa serbisyo at alam ko ang pangyayari, no? Hanggang ngayon, no? 42 years or almost 43 years. 34 years in the military service and 8.5 years sa public service. Nung nag-retire ako, bumalik ako. Ako po ay naging undersecretary ng Anti-Red Tape Authority, no? So, pero nag-retire ulit ako nung November 2022. Ngayon, itong napag-usapan natin, na unang-una gusto ko magpasalamat sa inyo dahil sa nangyaring tagumpay ng ating United People's Initiative. Ito po yung binanggit kanina ni Chairman Greco, yung napuwersa. Of course, hindi lang naman sa atin, but yung mga iba-ibang pressure, no? But napakalaking bagay yung ginawa ng United People's Initiative, dahil nung day 1 pa lang, ano pa lang yon, live lang ang iniisip ni nag-decide siya nung day 2 natin, no? From live, nag-decide siya na na talaga, resignation. Pero hindi pa doon nagtatapos.
Unang yugto pa lang yon, and hindi, sabi ng iba kasi, nag-resign lang, wala na. No. The people will demand accountability and justice. No? Dapat maimbestigahan si Speaker o si Congressman Romualdez. Hindi ito, sabi niya siya mismo, no? Madalas siyang mga sinasabi niya. Sabi ni dating Speaker, accountability is non-negotiable. Siya mismo nang sabi nun. No? So, i-apply natin yung sinabi niya mismo. Accountability is non-negotiable. So, he must face the consequences of his failures, of his actions. Dinefine niya pa na bago ang meaning ng accountability. Sabi niya, true accountability is based on evidence. Yun ang definition niya ng accountability. Pero ang true meaning of accountability is the willingness to accept the consequences of your acts, including the actions or failures of your subordinates. Yung mga kasama niya noon, hindi pwedeng sasabihin, hindi ko alam to. Kalokohan yun. Walang leader o commander na hindi alam yung ginagawa ng kanyang mga tauhan. So yung definition niya ng accountability is based on evidence. Mali. Because the true essence of accountability is your willingness. Kumbaga sa atin, may term tayo doon, delikadesa. The willingness to be responsible. The willingness to answer and accept the consequences. Of course, whether it's failure or defeat. So, i-demand natin yan, no? Marami pang marami pa tayong action na gagawin bukas. Dahil ito, pansamantala lang to, lilipat tayo sa ibang lugar pero malapit din dito. And ini-invite ko. Gusto ko sanang basahin yung aking nagawang tula kasi pagka medyo masama ang emosyon ko ay nakakagawa ako ng tula, no? Na-inspire ako nung napakinggan ko yung Bulsa na rap, no? Bulsa ni Justin Toller. Napakaganda nung ang ganda nito Free verse. Sabi ko, gawa nga ako. That was on day 1, no? Nagawa ko siya, right there and there. Pero nung nirap ko, hindi ako rapper eh. Singer ako pero hindi ako rapper, no? So yun tula, imbis na 4 na linyada, dinagdagan ko na lang, gagawin kong tula, ginawa kong 6 na. On day 2, dahil na-inspire ako sa success ng UPI, no? At ng mga vloggers, at dumating pa yung mga sikat, no? Pumunta si Vivian Velez and many other vloggers, no? Yung sikat at hindi sikat, nando doon. Gumawa ulit ako ng tula.